Sa araw ito, ako nagpapasalamat sa Panginoon kung paano ang aking sambahayan ay dumanas ng matinding pagsubok. Masasabi ko po na isang matinding pagsubok. Pasensya na po kayo. Hallelujah. Bibigyan ko po lang ng kaunting ang buhay ng aking anak na si Daniel, kung bakit ito ay kasi ito po ay kala ko po ang aking lang anak ay 4, ay dumating po ang araw na ako po ay kami po mag-asawa ay nagkaisa na humingi pa ng isang anak ng lalaki. Kumbaga ito po ay sa pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng buhay ni Daniel sa akin. Kasi ito po ay kapartner ko sa Hallelujah. Kapartner ko sa anak buhay, maging sa trabaho. At nakita ko po ng ugali, isang matigas ang ulo, masasagutin po sa magulang. Minsan po kami nasa laot, minsan para kami magbababag, kasi matigas nga po ang ulo. Salamat po naman sa Panginoon, nakita ko naman na kapag naroon naman yung paggalang. Dito nga po sa pagsubok na ito, nagsimula ito nung matapos kasalin. Nakita ko naman kung paano napakagandang lalaki niya nung kasalin, maganda ng katawan. Subalit, makalipas ang ilang buwan, naramdaman na niya yung kanyang sakit. Yun nga po, August, nung magsimula. At madalas kung siya sumpungin kung araw ng gabi pag siya nakakain ng masasarap, mga minantikaan. At minsan, pag araw ng ating gabi, minsan magulit kami mag-asawa na yung mag-asawa nagtatakbuhan pababa at tuloy sa CR. At doon nagsisimula na siya magsuka hanggang sa umumaga. Nakita ko naman yung suporta ng kanyang asawa. Salamat at siya binigyan ng asawa na masasabi ko na isang mabait. At yun nga, lumakad ng mga araw at unti-unti nakikita ko kanyang buhay. Siya ay papayat ng papayat. At ako'y nalulungkot kapag nakikita ko siya. Bilang isang magulang, kapag narinig ko kanyang pagsuka, para may kumukurot sa akin puso. At yun nga, maraming doktor ang tumingin, nakailang ultrasound yata siya, 3 yata. At nito ang huli, siya ay nakaramdam ng matinding karamdaman na hindi na siya manatiis. Araw na linggo, sabi ko sa asawa ko, dalahin na natin sa bayan. Sabi naman niya, sarado rin mga ospital. Ay nakita ko naman sa aking anak na hindi na yata niya kaya. Kaya sabi ko, sige, tara na. Doon nga, bago kami umalis, ako'y pumunta kay Pastor Renner na hindi ko naman siya nadat na sa kanyang bahay. Magpapaalam nga kami. Kasi araw na linggo noon. At kami nasa bangka noon ay, habang kami nasa bangka, tumugpa si Brother Pipit. At tinignan yung kanyang mga resulta. Binasa yung mga resulta ng at tinignan niya. Sabi, okay naman yata ang mga resulta to. Subalit, nung kami paalis, sige, umalis na kayo at sana'y maganda ang Diyos sa inyo ng tamang tao at tamang doktor. At doon nga sa amin, pag kami napunta sa
sa Cardona, sa San Carlos. At doon ay na-admit ng isang araw. At doon ay may tinawagan siyang doktor na si Dr. Mateo nga. At tinignan si Daniel, tinurok-turok lang niya siya, tsaka at sabi niya, kailangan ng matanggal ang kanyang abdo. At magang-magana raw, hindi na kaya ng kailangan alisin na. Pinalipat po kami sa Queen Mary at yun nga, na-schedule ang operasyon at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at bagaman malaking gastos ay payapa yung aking isipan sapagkat nasubukan na natin ng Panginoon na siya ay tapat sa ating pangangailangan. Siya na po puno ng ating mga pangailangan. Purihin po natin ang Panginoon. At noon nga na schedule ng opera, at makita ko nga si Daniel na sa operating room. At doon ay maraming inilalagay ang kaaway sa aking isipan. Mga kung ano nung isipan. At sabi ko nga baka pag pinatulog baka hindi na magising. At doon nga dumating yung doktor na operaan na. At halos 1 oras yatang mahigit. At ako yung nagpapasalamat sa Panginoon kung paano natapos yung operation. At ipinakita nga ng doktor yung tinanggal sa kanya, yung abdo. Yung pala para lang gunis ang kalaking ganito na para magang-magana. At sabi nga sa akin, yung doktor, tayo, ito po ang tinanggal ko sa anak mo. Hindi inahanap po yung bato. Yung pala nasa loob nung abdo, binaaka yung abdo. At ako nagpapasalamat sa Panginoon at kung paano nga ang buhay ni Daniel ay nakita ko unti-unti na sa kanyang paglabas, unti-unti na ang Diyos ang nag-ingat at siya ang puno ng pangailangan. At sa oras na ito, pinupuri ko ang Panginoon at ang lahat ng kapurihan, ang kaluwalhatian ay tanging sa Diyos lamang. Purihin ang Panginoon. Aking sambayan, kung paano nakita ko kung ang bawat isa ay nagkakaisa, walang mahirap na bagay sa Panginoon. Salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sidalangin. Si Kenya. Yung nga pala, may nakasabi kami na sa kabilang ospital, sa kabilang kwarto. May nangamatay nga pala ro ka-apelyido namin, si Kenya. At ako nga ay natakot noon. Ilamang po at purihin po natin ang Panginoon.